Gusto mo bang malaman kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos mong tumuntong ng edad 70? Alam mo, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang bawat taon. Mas iniingatan natin ang ating kalusugan, mas pinapahalagahan natin ang oras, at mas iniisip natin ang kahulugan ng mahabang buhay. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Minsan, hindi mo na kailangan ng doktor, x-ray o mamahaling check-up para makita ang future mo. Minsan, ang sarili mong katawan na ang nagbibigay ng mga senyales. Tahimik lang pero klaro, parang bulong ng kalikasan na nagsasabing, ito ang kalagayan mo ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na sinusuportahan ng siyensya, mga palatandaan na ayon sa pag-aaral ng mga doktor at researchers ay may koneksyon sa haba ng buhay ng mga taong lampas 70. Ito ay hindi mga haka-haka o pamahiin. Hindi rin ito base lang sa swerte. Ang mga palatandaang ito ay nakabase sa tunay na karanasan ng mga matatandang masigla, matibay at mahaba ang buhay. At higit sa lahat, ito ay mga bagay na maaari mong baguhin, pagbutihin at palakasin. Kaya kung gusto mong malaman kung ano-ano ang mga senyales na dapat mong bantayan at kung paano mo maiaayos ang mga ito habang may oras pa, manatili ka sa video hanggang dulo. Dahil baka isa na sa mga senyales na ito ang tahimik ng kumakatok sa iyo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Senyales number 1, bilis ng paglalakad. Simpleng galaw, malalim na ibig sabihin. Akala natin simpleng bagay lang ang paglalakad. Pero alam mo bang ayon sa mga pag-aaral, ang bilis mo sa paglalakad ay isa sa pinakamalalakas na indikasyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Oo, tama ang narinig mo. Kung gaano ka kabilis maglakad ngayon, kung gaano ka kasuwabe sa bawat hakbang, maaaring sumasalamin yan sa lakas ng katawan mo, tibay ng puso mo at kalusugan ng utak mo. Isipin natin ang dalawang tao, si Mang Joe at si Mang Frank, parehong 75 years old. Si Mang Joe ay araw-araw naglalakad sa umaga. Kahit hindi mabilis, steady ang pace niya. Hindi siya hinihingal kapag paakyat ng hagdan, kaya niyang tumawid ng kalsada ng walang takot at hindi niya kailangan ng alalay. Maliksi ang kilos, tuwid ang katawan, at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Samantalang si Mang Frank, dating aktibo rin pero nitong mga huling taon, ay napansin niyang bumagal na siya. Madalas siyang huminto para huminga, madali siyang mapagod, at paminsan-minsan, parang nawawala ang balanse niya. May mga pagkakataong kailangan pa niyang hawakan ang pader o tungkod para lang makalakad ng diretso. Ang kaibahan nila, hindi lang edad, hindi lang swerte, kundi ang kalidad ng pagkilos nila araw-araw. Ang mabagal, hirap at hindi balanseng lakad ay hindi simpleng senyales ng pagtanda. Maaari itong palatandaan ng mas malalim na problema tulad ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon ng dugo, o nagsisimulang problema sa utak o nerbiyos. Ang mga binti mo ay parang pundasyon ng katawan. Kapag humina ang pundasyon, lahat ng nasa taas ay apektado. At kung pabayaan, posibleng ito ang simula ng tuluyang panghihina ng katawan. Pero ito ang magandang balita, ang bilis ng paglalakad ay pwedeng pagbutihin. Hindi pa huli ang lahat. Kahit simpleng 15 to 30 minutes na paglalakad bawat araw, lalo na sa umaga, ay may malaking epekto sa tibay ng katawan mo. Mas tumitibay ang puso, mas lumalakas ang kalamnan, at mas bumubuti ang koordinasyon ng katawan at isip. Kung hindi mo kaya ng malayo, simulan mo sa maikli. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Subukang umakyat ng ilang baitang sa hagdan o lumakad sa loob ng bahay habang nanonood ng TV. Maaari ka ring gumamit ng light dumbbells o mag-practice ng stretching para mas maging matibay ang katawan mo. Kapag napapansin mong bumabagal ka o mas madali kang mapagod sa paglalakad, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang ito epekto ng edad, maaaring ito ay babala. Simulan mo ngayon. Isang hakbang araw-araw. Pwedeng magdagdag ng taon sa buhay mo. Tandaan, kung gaano ka kabilis kumilos ngayon, maaaring siyang magtakda kung gaano ka pakatagal makakagalaw sa hinaharap. Senyales number 2, lakas ng kamay. Simpleng kamay, seryosong babala. Alam mo ba na ang simpleng lakas ng pagkakahawak mo sa isang bagay, tulad ng pag-shake hands o pagbukas ng garapon, ay maaaring magsabi ng mas malalim tungkol sa kalusugan mo? Ayon sa mga pag-aaral, ang tinatawag na grip strength
o lakas ng hawak ay isa sa pinaka-epektibong panukat ng kabuuang kalagayan ng katawan ng isang taong lagpas 70. Hindi ito usapin ng macho o ng palakasan. Ito ay usapin ng muscle strength, sirkulasyon ng dugo, at kalusugan ng nerbiyos sa buong katawan. Isipin mo si Tatay Robert at si Tatay Walter, parehong 78 years old. Si Tatay Robert ay kilala sa kanyang matatag na handshake. Kahit matanda na, kaya pa rin niyang buhatin ang mabibigat na grocery bags, buksan ang matitigas na takip ng bote, at mag-screw ng gamit-gamit lang ang kamay. Nag-ehersisyo siya paminsan-minsan gamit ang light weights at hindi niya hinahayaan na tumamlay ang katawan niya. Si Tatay Walter naman, sa kabilang banda, ay napapansin na nahihirapan na sa mga simpleng bagay. Kapag may kailangang buksan na garapon, humihingi na siya ng tulong. Nahuhulog minsan ang hawak niya at kapag nagbubuhat ng bag, parang nanginginig ang mga daliri niya. Akala niya normal lang ito sa pagtanda, pero hindi niya alam, ito'y babala. Kapag humihina ang grip strength mo, malaki ang posibilidad na humihina rin ang iba pang bahagi ng katawan mo. Pwedeng ito ay senyales ng muscle loss o pagkawala ng lakas sa mga braso at binti. At kapag bumagsak na ang muscle mass, madali ka nang mapagod, matumba at mawala ng sigla. Pero tulad ng paglalakad, kayang-kaya itong ayusin. Hindi mo kailangan ng gym o mamahaling gamit. Pwede mong simulan sa bahay. Mag-squeeze ng tennis ball araw-araw. Gumamit ng hand grippers habang nanonood ng TV. Magbuhat ng magagaan na bagay tulad ng bag na may lamang tubig o gulay. Magpihit ng bote pabalik-balik para masanay ang wrist at fingers. Hindi lang ito pampalakas ng kamay, kundi pampahaba rin ng buhay. Subukan mong i-check ang lakas ng kamay mo ngayon. Kaya mo pa bang buksan ang matigas na garapon? O may nararamdaman ka ng panghihina? Huwag mo itong baliwalain. Dahil ang simpleng paghihina ng hawak ay maaaring hudyat ng paghina ng katawan. Tandaan, ang kakayahan mong humawak ng matatag ngayon ay maaaring sumasalamin sa kakayahan mong kumapit sa buhay sa mga darating na taon. Senyales number 3, kakayahang tumayo sa isang paa, balanse mo, buhay mo. Kapag narinig mo ang salitang balanse, ano ang naiisip mo? Karaniwan, iniisip natin ito bilang simpleng pisikal na bagay. Yung hindi ka basta natutumba o nadadapa. Pero ayon sa siyensya, ang kakayahan mong tumayo sa isang paa nang hindi natitinag ng 10 segundo ay isa sa pinakamalalakas na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Yes, ganun kasimple. Isang paa, 10 segundo. Pero ang kahulugan? Malalim. Kilala mo ba si Lola Carol? 72 years old. Araw-araw siyang naglalakad, nagyoyoga tuwing hapon. At kapag tinanong mo kung kaya ba niyang tumayo sa isang paa, kaya niya agad, walang kahirap-hirap, parang bata kung kumilos. Balanseng-balanse ang katawan, tuwid ang likod at matibay ang tindig. Samantala, si Lola Nancy, kaibigan niya, ay hindi na makatiis ng ilang segundo sa isang paa. Kapag sinubukan niya, agad siyang natitinag at kailangang kumapit sa pader o upuan. Madalas na rin siyang nadadapa o nawawalan ng balanse sa biglaang kilos. Sa una, inisip niyang normal lang ito dahil sa edad. Pero ang totoo, babala na ito ng kahinaan ng katawan, utak at nerbiyos. Ang balanse ay hindi lang tungkol sa binti. Kailangan dito ng malusog na utak, matatag na kalamnan at maayos na koordinasyon ng buong katawan. Kapag humihina ang balanse mo, tumataas ang panganib na matumba, maospital at magkaroon ng komplikasyon na madalas ay simula ng tuluyang paghina. Pero tulad ng nauna, may magagawa ka. Subukan mo itong ngayon, tumayo ka, hawakan ang bewang mo, at iangat ang isang paa. Kaya mo ba itong panatilihin ng 10 segundo nang hindi kumakapit? Kung hindi, huwag mabahala dahil pwede mo itong pagbutihin. Mga simpleng ehersisyo. Tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo o naghuhugas ng pinggan. Maglakad ng heel to toe. Ang sakong ng isang paa ay sumusunod sa dulo ng kabilang paa. Gumawa ng light tai chi o stretching na pampalakas ng core at tuhod. Kapag napapansin mong madalas kang matapilok, bumangga sa pinto o kailangan mo ng laging may hinahawakan habang naglalakad, simulan mo nang sanayin ang balanse mo. Dahil ang katawan na walang balanse ay katawan na mabilis bumagsak. Tandaan, ang kakayahan mong tumayo ng matatag sa isang paa ngayon ay sumasalamin sa tibay ng katawan mo sa mga susunod na taon. Senyales number 4, gawi sa pagtulog, kalidad ng tulog, kalidad ng buhay.
Kapag iniisip natin ang mahabang buhay, madalas diet at ehersisyo ang unang pumapasok sa isip. Pero alam mo ba na ang kalidad ng tulog mo ay may kinalaman din sa haba ng buhay mo? Tama, ang tulog ay hindi lang simpleng pahinga. Habang natutulog ka, nagre-repair ang katawan, lumalakas ang immune system, at nililinis ang utak mo sa mga toxins na nagdudulot ng memory loss o dementia. Kaya kung palagi kang kulang sa tulog, hindi ka lang inaantok, pumapaikli rin ito ng buhay mo. Kilalanin natin si Lolo Henry at si Lolo Bill, parehong nasa mid-70s. Si Lolo Henry ay may regular na tulog. Tuwing alas 10 ng gabi, tulog na siya. Gumigising ng alas 6 ng umaga. Presko ang pakiramdam, alerto ang isipan, at may gana sa buong araw. Malinaw pa rin ang memorya at bihirang magkasakit. Samantalang si Lolo Bill kabaligtaran, madaling araw na akong matulog. Madalas magising sa gitna ng gabi, nagbabalik-balik sa banyo at hirap nang makatulog muli. Kapag umaga, parang hindi siya nagpahinga. Mabagal kumilos, makakalimutin at laging pagod. Hindi niya alam, pero unti-unting sinisira ng kulang at mababang kalidad ng tulog ang katawan niya. Ayon sa mga eksperto, ang mga matatanda na consistent ang tulog at may sapat na oras ng pahinga ay mas matibay ang katawan, mas malayo sa sakit, at mas mababa ang tsansa ng depression o heart disease. Kaya kung madalas kang magising ng madalas sa gabi, antukin buong araw, makaramdam ng pagod kahit mahaba ang tulog, huwag mo itong baliwalain. May mga simpleng paraan para maayos ang tulog mo. Magkaroon ng regular na oras ng tulog at gising. Magpaaraw sa umaga. Iwasan ang gadgets 1 oras bago matulog. Iwasan ang mabibigat na pagkain sa gabi. Gumawa ng relaxing routine bago matulog, tulad ng warm bath o tahimik na dasal. Simulan mong iobserbahan ang tulog mo. Gumigising ka ba na may enerhiya o parang puyat pa rin? Kapag napapansin mong pabago-bago ang tulog mo o kulang ang pahinga mo, panahon na para ayusin ito. Dahil ang katawan na kulang sa tulog ay katawan na unti-unting humihina. Tandaan, ang kalidad ng tulog mo gabi-gabi ay direktang konektado sa tibay ng katawan mo taon-taon. Senyales number 5, gana sa pagkain. Kung paano ka kumakain, ganun ka rin katibay. Kapag tumatanda tayo, nagbabago ang panlasa, ang metabolismo at minsan pati ang gana sa pagkain. Pero alam mo ba na ang paraan ng pagkain mo sa edad na 70 pataas ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay? Ang katawan natin ay parang sasakyan. Kapag hindi mo pinapakain ng tamang gasolina, humihina, bumabagal at mas madaling masira. Ganon din ang katawan ng tao. Kapag kulang sa sustansya, unti-unting bumibigay. Isipin natin sina Aling Margaret at Aling Susan, parehong 74 years old. Si Aling Margaret ay may maayos na gana. Kahit simpleng luto lang, sabaw, gulay at konting isda, masaya na siya. Marunong siyang maghanda ng balanced meals. May protina, may prutas at maraming tubig. Hindi siya lumalaktaw ng pagkain at kitang-kita sa kilos niya na malakas pa ang katawan. Samantalang si Aling Susan kabaligtaran. Lately napapansin niyang wala na siyang gana. Parang laging busog kahit wala pang kinakain. Madalas ay processed food na lang ang kinakain niya, tulad ng instant noodles o delata. Nababawasan ang timbang niya at mas madali siyang mapagod. Hindi niya alam pero ang pagbabago sa kanyang gana ay senyales ng paghina ng kalusugan. Ayon sa siyensya, kapag bigla kang nawalan ng gana sa pagkain o bumababa ang timbang ng hindi sinasadya, maaaring senyales ito ng problema sa panunaw, hormonal imbalance, o mas malala pa early stage ng cognitive decline. Kapag hindi sapat ang kinakain mo, unti-unting nawawala ang muscle mass mo, nagiging mas mahina ang katawan, mas madalas magkasakit at mas mataas ang tsansang matumba o maospital. Pero huwag mag-alala, may solusyon ito. Tips para mapanatili ang malusog na gana. Kumain ng maliit pero madalas 5 to 6 meals snacks per day. Piliin ang whole foods, gulay, prutas, itlog, isda, mani. Uminom ng sapat na tubig. Iwasan ang labis na matatamis at mamantikang pagkain. Magluto ng pagkaing masarap sa panlasa mo pero masustansya rin. Kapag napansin mong bumababa ang timbang mo, lumiliit ang bahagi ng kinokonsumo mo, o nawawalan ka ng gana sa pagkain, huwag mo itong palampasin. Dahil minsan ang gutom ng katawan ay sigaw ng katawan na may kailangan kang baguhin. Tandaan, ang paraan mo ng pagkain araw-araw ay sumasalamin sa kalusugan mo taon-taon. Kung gusto mong humaba ang buhay mo,
unahin mong pakainin ng tama ang katawan mo. Senyales number 6. Kakayahang humawak sa stress. Kalma ngayon, buhay bukas. Hindi mo man ito agad napapansin, pero ang paraan ng paghawak mo sa stress ay may direktang epekto sa kalusugan mo at sa haba ng buhay mo. Kapag lampas ka na sa 70, mas mahalaga na ang bawat araw ay payapa, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Dahil ayon sa mga eksperto, ang matagal at tuloy-tuloy na stress ay isa sa pangunahing dahilan ng maagang pagkamatay sa matatanda. Isipin natin si Mang John at si Mang Richard, parehong 76 years old. Si Mang John tulad din ng iba may problema, minsan sa pera, minsan sa kalusugan, minsan sa pamilya. Pero marunong siyang huminga ng malalim. Kapag may suliranin, tahimik lang siya. Pinapakinggan ang sarili, naglalakad, nagdadasal at humahanap ng solusyon. Hindi siya nagtatagal sa galit o pag-aalala. Samantalang si Mang Richard, laging aburido. Lahat na lang ng bagay ay pinoproblema, traffic, balita, singil sa kuryente. Kahit maliit na bagay, pinapalaki. Hindi siya makatulog, lagi siyang pagod at napapadalas ang check-up. Hindi niya alam pero unti-unti nang nilalason ng stress ang katawan niya. Ang matagal na stress ay nagdudulot ng mataas na blood pressure, mahinang immune system, mabilis na pagtanda ng cells, mas mataas na risk ng sakit sa puso at Alzheimer's. Kaya kung ikaw ay madaling mabahala, mainitin ang ulo o palaging napupuno, panahon na para pag-isipan ito. Narito ang ilang simpleng paraan para kontrolin ang stress. Gumawa ng daily routine na may tahimik na oras, kahit 10 minuto lang. Huminga ng malalim at dahan-dahan kapag na-stress. Makipagkwentuhan sa kaibigan o apo. Gumalaw kahit simpleng paglalakad. Iwasan ang masyadong panunood ng negatibong balita. Hindi mo kailangan ng therapy agad. Minsan simpleng katahimikan lang o pagkanta ng paborito mong kanta ay sapat na para gumaan ang pakiramdam. Kapag nararamdaman mong palagi kang tense, madalas kang pagalitan ng sarili mong isip o hindi ka na makarelax, mag-pause. Hindi mo hawak lahat pero hawak mo kung paano ka tutugon. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi laging pasigaw. Minsan, nasa likod ito ng tahimik na pagngiti sa gitna ng problema. Ang kalmadong isip ay katawan na hindi minamadaling tumanda. Ang marunong magpahinga ay may mas mahabang buhay na hinaharap. Senyales number 7, mga ugnayang panlipunan. Ang koneksyon ang nagpapahaba ng buhay. Ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-makapangyarihang palatandaan ng mahabang buhay ay hindi matatagpuan sa ospital o reseta. Matatagpuan ito sa mga taong nakapaligid sa iyo, mga kaibigan, pamilya, kapitbahay, o kahit mga kasamahang madalas mong nakakausap. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga matatandang may matibay na ugnayang panlipunan ay mas mahaba ang buhay, mas masaya at mas malusog. Samantalang ang matagal na kalungkutan o isolation ay may epekto sa katawan na kasing bigat ng paninigarilyo o sobrang katabaan. Kilalanin natin si Lola Eleanor at si Lola Barbara, parehong 78 years old. Si Lola Eleanor ay aktibo sa kanyang komunidad. Kasama siya sa isang book club tuwing Biyernes, tumatawag sa mga anak at apo halos araw-araw at may mga kaibigang regular niyang kinakamusta. Kapag may problema, may taong handang makinig. Kapag may saya, may kasama siyang tumawa. Samantalang si Lola Barbara naninirahan mag-isa. Bihira siyang lumabas, hindi na rin aktibo sa dating grupo na sinasalihan niya. Kahit may pamilya, bihira siyang makipag-usap o tumawag. Habang lumilipas ang mga buwan, pakiramdam niya ay unti-unting siyang nawawala. Wala ng gana, wala ng sigla. Ang hindi alam ni Lola Barbara, ang kalungkutan ay hindi lang emosyon. Isa itong banta sa kalusugan. Ayon sa science, ang mga taong socially isolated ay mas mataas ang risk ng heart disease, mas madaling kapitan ng depression, mas mabilis makaranas ng memory loss o dementia, mas mataas ang chance na mamatay ng mas maaga. Pero ang maganda rito, may solusyon. Hindi mo kailangang laging may kasama sa bahay. Minsan sapat na ang simpleng kamusta sa text, isang tawag sa matagal ng kaibigan o pagsali sa isang simpleng grupo sa barangay. Ang mahalaga, may koneksyon ka. Mga pwedeng gawin, tumawag sa isang kaibigan linggo-linggo, sumali sa simbahan o community activity, makipagkwentuhan sa mga apo o kapitbahay, kumustahin ang dating kaibigan sa Facebook or Messenger. Kapag napapansin mong mas madalas ka ng mag-isa o nawawala ka na sa mga dating connection mo, huwag mo itong hayaan.
Dahil ang taong masaya sa ugnayan ay mas malakas ang katawan at mas mahaba ang buhay. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang pisikal. Kailangan mo rin ng puso at koneksyon. At sa dulo ng buhay, hindi lang ang taon ang mahalaga, kundi kung sino ang kasama mo sa mga taon na iyon. Ngayon na napag-usapan na natin ang 7 senyales na maaring magsabi kung gaano pa tayo katagal mabubuhay pagkatapos ng 70. Tanungin mo ang sarili mo, kumusta ka na ba talaga? Ano sa mga palatandaang ito ang pinaka-nakarelate ka? Ang bilis ng lakad mo, lakas ng kamay, kakulangan sa tulog, o baka ang pagiging mag-isa? Ang totoo, hindi mo kailangang hintayin ang doktor para sabihing may kailangan ka ng baguhin. Minsan, katawan mo na mismo ang nagbibigay ng mensahe. At kapag natutong makinig sa mga tahimik na senyales na ito, doon mo lang tunay na maiintindihan kung nasaan ka na at kung anong dapat mong gawin. Kaya ngayon pa lang, gawin mo na yung kayang gawin. Simulan mo ang simpleng hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan. Konting lakad, tamang tulog, masustansyang pagkain, kaunting kwentuhan, at kapirasong katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Dahil ang habang buhay ay hindi lang nasusukat sa dami ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw na isinasa buhay mo. I-comment mo nga sa baba, anong number sa 7 senyales ang gusto mong pagtuunan ng pansin simula ngayon? Masaya kaming malaman kung alin ang nakatouch sa puso mo. At syempre, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mahal mo sa buhay at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwento at kaalaman. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, alalahanin mong ikaw ang pinakamahalagang tagapangalaga ng sarili mong buhay.